Kabanata 7221. Makalipas ang kalahating oras, dumating ang isang fleet ng mga ambulansya upang dalhin sina Juliana, Hawk, at lahat ng kanilang mga tauhan. Pagkatapos noon, nagpakita ang mga team na responsable sa paglilinis at inalis ang lahat ng dumi. Pati na rin ang pagbura sa lahat ng ebidensya. Sobrang nasiyahan si Harvey sa kung paano ipinakita ni Ares ang kanyang katapatan. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos gawin ang kanyang ginawa ngayon, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tumayo kasama si Harvey. Kaya naman pinili ni Harvey na tumugon ng mabait. Pagkatapos ng kanyang almusal, pumunta siya sa White Peak nang walang gaanong reklamo. Masasabi lang ni Harvey kay Ares kung aling mga meridian ang tatamaan upang malutas ang isyong ito, ngunit ginawa nitong mas madali ang mga bagay para sa lahat kung magdagdag sila ng kaunting pormalidad dito. Samantala, sa isang rundown na gusali na hindi kalayuan sa Longmen Martial Arts Hall, matagal na nagngangalit si Coco habang pinapanood ang screen. Yung bastard na si Harvey. Maswerte lang ba siya? O anak ba talaga siya ni Destiny? Bakit lahat ng plano natin ay mabibigo kapag ginamit natin ito sa kanya? Normally speaking, after crossing so many people, dapat patay na siya. Hindi lamang siya ay maayos pa, ngunit ang kanyang buhay ay patuloy na bumubuti. Maging si Coco ay hindi maiwasang makaramdam ng kawalan ng lakas nang sabihin niya ang mga katagang iyon. Bakit napakahirap ibagsak si Harvey? Ito ay ganap na walang kahulugan. Higit sa lahat, pagkatapos ng nangyari ngayon, maaaring hayagang pumanig ang White Peak kay Harvey. Kung iyon ang kaso, ang mga bagay ay naging mas magulo. Don't worry, Coco, mahinahong sagot ni Dan. Laging baliw ang matandang iyon. Para sa isang tulad niya, ang kanyang mga interes ay higit na mahalaga kaysa anupaman. Iyon ang dahilan kung bakit siya lumipat ng panig at nakahanay kay Harvey ng napakadali. Ngunit hindi natin kailangang mag-alala. Hindi pa rin siya naging maaasahang piraso. Ang kanyang panig kay Harvey ay maaaring masira ang lahat ng kanyang mga plano. Hindi malinaw kung inaalo lang ni Dan ang kanyang sarili o nakita lang niya ang pagkatao ni Ares, kaya napakalma pa rin siya. Ang talagang kailangan natin ay ang School of Divine Sword. At ngayon, ganap na silang magkakahanay sa atin. Kaya, wala tayong natalo sa round na ito. Si Dan ay nakasuot pa rin ng parehong kumpiyansa na ekspresyon tulad ng dati, na parang lahat ay may kontrol. Hindi sigurado si Coco kung ano ang mararamdaman matapos marinig iyon. Alam niyang maraming taon nang nagplano si Dan. Ngunit upang makita kung paano silang lahat ay patuloy na nahulog sa mga kamay ng isa pa. Kahit isang pirasong kasing pakinabang ng White Peak ay nahulog sa kamay ng ibang tao. Maging siya ay nagsisimula ng magtanong kung si Dan ay pinagmumultuhan ng kamalasan. Gayunpaman, dahil ang kanyang sariling kapatid ay masyadong kumpiyansa, hindi niya ito hayagang tanungin. Kaya naman tumanggo na lang siya na parang sumasang-ayon sa lahat. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinabi pa rin niya, "Tama, Dan." Bigla kong naramdaman na kahit pumanig si Ares kay Harvey, pero si Zian. Hindi, di ba? Si Zian. Napangiti si Dan nang marinig ang pangalang iyon. Coco, baka hindi alam ng iba kung anong klaseng tao si Zian, pero paanong hindi? Para sa isang katulad niya, kakampi niya ang sinumang makikinabang sa kanya. Kaagad niyang makakalimutan ang mga tumulong sa kanya, ngunit hindi niya makakalimutan ang isang sama ng loob. Sa madaling salita, kahit na ilibing ni Ares at Harvey ang nakaraan at magsanib puwersa, kapag nabawi ni Zian ang kanyang buong lakas, ang unang bagay na gagawin niya ay ipagpatuloy ang pagkontra kay Harvey. Don't forget that the Zian, the only person he wanted was Camilla. Kung ano man ang nangyari noon ay hinamak ni Camilla si Harvey. There was no way for them to reconcile, paliwanag ni Dan na parang may kontrol. Iyon ang dahilan kung bakit hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa White Peak na ganap na pumanig kay Harvey. Minsan, ang isang pagkawala ay maaaring maging isang pagpapala in disguise. Ito ang ating lupain, pagkatapos ng lahat. Sa tingin mo ba ay madadaya tayo ng isang tagalabas sa sarili nating teritoryo? Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Coco. Tama ka, kuya, sabi ni Coco. Harvey, siya ay isang tagalabas, pagkatapos ng lahat,
sa kabila ng pagtawag sa kanyang sarili bilang representative ng Country Age Martial Arts Alliance ng hayagang ganoon. Wala siyang ideya kung ano ang kinakatawan ng kanyang katayuan. Sa pamamagitan ng paggawa ng napakaraming mga kaaway, ang lahat ng kanyang tagumpay sa paggawa ay ang paggawa ng mas maraming tao sa atin. Mula sa puntong iyon, dapat ba nating pasalamatan siya sa halip? Ngumiti si Dan at tumingin sa ibang direksyon at tahimik na sumang-ayon. Eksakto, tama. Tapos, may naalala pa si Coco. Hindi ba napigilan ni Harvey ang mga plano ng priesthood noon? Haharapin ba siya ng priestess? Kung gagawa siya ng hakbang laban sa kanya, maaari tayong magdagdag ng langis sa apoy. Iyon ay magwawakas sa kanya para sa kabutihan. Para sa Parkerville, naging simple ang mga bagay bago bumalik si Wenzel. Ngunit ngayong nakabalik na siya, kailangang maging maingat si Dan kung gusto niyang patuloy na umangat sa mga ranggo. Hindi niya kayang iwanang nakalantad ang anumang kahinaan. Laban sa isang taong napakagulo tulad ni Harvey, ang pinakamahusay na paraan upang makitungo sa kanya ay ang gawin ng iba sa halip na kumilos ng personal. Gayunpaman, nang marinig ni Dan ang tungkol sa priesthood, naaliw ang ekspresyon ni Dan. Narinig ko na ang priestess ay hindi naniniwala na ang nangyari sa charity auction ay nagkataon lamang. Ang mga nasa mas mataas na hierarchy lang ang nakakaalam ng mga detalye ng oracle text. Masasabi ni Harvey ang lahat ng tumpak. Iyon ang dahilan kung bakit naniwala ang priestess na kailangan muna niyang harapin ang mga ratio sa loob ng priesthood bago makipag-ugnayan sa mga tagalabas. Kapag naputol na ang internal rot, saka lang nila madaling mahawakan si Harvey. Kahit si Coco ay naniniwala na si Harvey ay nagtanim ng isang espiya sa loob ng priesthood pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Tumanggaw siya at sinabing, kapag nalantad ang espiya, tapos na si Harvey. Kahit na siya ang representative ng Country Age Martial Arts Alliance, walang makakapagligtas sa kanya kapag napagbintangan siyang nag-e-espiya sa priesthood. Ngumiti si Dan at sinabing, ayos lang. Hayaang magpatuloy ang priesthood sa kanilang pagsisiyasat. Ang araw na mahanap nila ang umuusok na baril ay ang araw na humarap si Harvey sa musika. Sa oras na ito, isang personal na gwardya ang kumatok sa pinto at tahimik na may ibinulong sa tainga ni Dan. Bahagyang nabigla si Dan bago sinabing may pagtataka, na wala ang lahat ng bakas ng Chapter of Ascension. Lahat ng 12 team na ipinadala namin para matrace ito ay nabigo. Ni hindi namin alam kung sino ang nagnakaw nito kay Daichi. Nagdilim din ang ekspresyon ni Coco nang marinig niyang may sinabi si Dan tungkol sa kabanata ng pag-akyat. May problema ba, Dan? Mula sa nalalaman natin tungkol sa kung paano gumagana ang mga Islander, walang alinlangan na sila ay maglalagay ng isang bagay na tulad nito sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay pagkatapos nilang gumawa ng labis na pagsisikap upang makahanap ng isang bagay na napakahalaga. Hindi nila ito mawawala sa kalagitnaan. Nagdududa ako kung kumikilos lang ba ang mga taga-isla para walang mag-isip na kasama nila ito. Tumanggo si Dan. Nariyan ang posibilidad, ngunit napakaraming tao ang nakakita na ninakawan si Daichi. Siya ay hindi bababa sa malinaw ng hinala. Posibleng mawala ang lahat ng bakas nito, at hindi na natin ito mahahanap muli. Nagngangalit ang ngipin ni Coco sa galit nang marinig ang paliwanag ni Dan. How useless can Harvey I gave it up for a woman who popped out of nowhere. Kung alam kong napakawalang kwenta niya, dapat inagaw na lang natin ang babaeng iyon. Then, the Chapter of Ascension would be ours. Nanghihinayang nasabi ni Coco. Nasa level na ng True Warrior si Dan. Kapag nakuha na niya ang Chapter of Ascension at napataas ang kanyang power level, maaari na siyang maging pinuno ng Grand City. Hindi na kailangang gumawa ng anumang mga plano o maging mapagbantay pagkatapos noon. Bago ang ganap na kapangyarihan, ang lahat ng mga diskarte at mga trick ay walang silbi. Matapos ang pagsumpa kay Harvey ng ilang minuto, huminga ng malalim si Coco at sinabing, Dan, time doesn't wait for us. Habang maaari nating hintayin ang priestess na kumilos sa kanya, kailangan din nating gawin ang ating mga paghahanda. Kung hindi, huli na kung ipapakalat lamang natin ang ating mga tropa at makikipagtulungan sa priestess sa mga huling sandali. Kalmadong sinabi ni Dan, no rush.
Bagamat maaaring mawala sa atin ang White Tick, nakuha natin ang buong suporta ng School of Divine Sword at Lost City. Samantala, maaaring magbilang si Harvey ng isang bahagyang kaalyado sa kanyang grupo, ngunit nakakuha siya ng 2 kaaway. Mula sa pananaw na iyon, hindi tayo nawalan ng malaki. Not to mention, we have something that we can use to give him a little strike at a crucial moment. Pumalakpak si Dan, at pagkatapos ay dahan daw ang umangat ang isang display rack sa madilim na sulok ng gusali. May sinaunang tansong artifact sa display rack. Ito ay ang tungkod ng Jekuthil. Halata naman na ang talagang nagnakaw ng tungkod ay si Dan. Noong una ay gusto niyang sisihin si Harvey, ngunit hindi niya inaasahan na mabibigo ito ng napakaganda. Pero kahit anong tingin niya rito, hindi siya naniniwalang matatalo siya sa laban na ito. Hindi banggitin na maaari niyang gamitin ang tungkod ng Jekuthil ng isang beses pa. Siyempre, sa kondisyon na sina Juliana at Hawk ay makabawi at makakuha ng sapat na kapangyarihan. Kung hindi nila magagawang mapunta kay Harvey sa kritikal na welga kahit na ibigay niya ang tungkod sa kanila. Lalong nagdilim ang ekspresyon ni Dan. Ang mga bagay ay naging mas komplikado sa sandaling lumitaw si Harvey. Habang iniisip ni Dan kung paano gamitin ang tungkod ng Jekuthil para magplano ng malaking bagay para kay Harvey, nakapasok na si Harvey sa kwarto ni Zian. Sa sandaling nakita ang nanghihinang si Zian na lumitaw si Harvey, agad siyang tumalon mula sa kanyang kama na para bang naturukan siya ng steam pack. Damn you, naglakas loob kang magpakita mismo sa harapan ko. Binabalaan kita. Sa sandaling mabawi ko ang aking lakas, ang unang bagay na gagawin ko sa iyo ay ibagsak kita. Puno ng kasamaan ang ekspresyon ni Zian. Napuno din ang silid ng mga lalaki at babae na nakasuot ng mag-agarang damit. Higit sa lahat, kasama nila si Camelia. Nang lumitaw si Harvey, nagdilim ang kanilang ekspresyon. Halata rin sa mga mukha nila ang galit. Bago pa man makapagsalita si Zian, mabilis na sinabi ni Harvey, "Masyado akong nagmamadali sa nangyari sa Platinum Casino at nasira ang reputasyon mo, Mr. Zian. Ang iyong lolo ay pumunta upang makita ako ngayon, na humihiling sa White Tick at sa amin na ilibing ang mga nakaraan. Bilang paggalang sa kanyang katapatan, binisita kita at tingnan kung mareresolba ko ang isyong nangyari sa iyo. Sana maintindihan mo na hindi nagkataon lang ang pagpapakita ko rito, at hindi ako magpapakababa para aliwin ang mga ayaw ng tulong ko." Namilog ang mga mata ni Zian nang marinig ang hiwalay na mga salita ni Harvey. He snarled, "Stop with the act and fake sympathy, Harvey. I'm warning you right now. Hindi ko kailangan na tulungan mo ako. Hindi ko kailangan na ayusin mo ang anumang bagay para sa akin. Walang paraan na mapapatawad kita. Mamamatay ang isa sa atin." Kinagat ni Zian ang kanyang mga ngipin at naglabas ng martial arts weapon, ang Royal Flush. Isang martial arts weapon. Kunwaring nagulat si Harvey. "Aalis na ako kung ganoon. Aalis na ako." Akmang lalabas si Harvey nang walang anumang pag-aalinlangan, at lahat ng tao sa silid ay medyo natigilan. Mula sa kapangyarihang ipinakita ni Harvey, siya ba ay isang taong madaling matakot? Mukhang sinadya niya, kahit paano nila tingnan. Sa ibabaw, walang ginawang masama si Harvey. Dahil si Zian ang nagtrato kay Harvey ng ganyang bukas na puot. Sampal, lumapit naman si Ares na pumasok pagkatapos ni Harvey na titigan si Zian na madilim ang ekspresyon at agad na sinampal ang mukha. Hindi niya hinihila ang kanyang mga suntok. Isang simpleng sampal ay halos sapat na para tuluyang guluhin ang mukha ni Zian. Nagningning ang mga mata ni Camelia, at mabilis niyang tinulungan si Zian na makatayo. Then, she stared at Ares and asked, "What's the meaning of this, Mr. Ares? Dapat hindi mo siya sinaktan ng ganyan. Wala siyang ginawang masama." Kinagat ni Zian ang kanyang mga ngipin. "Tama, ano bang nagawa kong mali? Paano mo ako nagagawang ganito?" Ares coldly looked at Zian and coldly said, "Do you think you're good after scaring him away? Alam mo ba kung bakit siya nandito? Halos lumuhod ako sa paanan niya para magmakaawa sa kanya. Kaya nga narito siya para iligtas at ibalik ka sa dati mong estado. At ano ang ginawa mo? Tinakot mo agad siya." Kabanata 7225. Hindi mo siya tinakot.
Lalong naging malamig ang ekspresyon ni Ares. Hindi kanya gustong iligtas. Gayunpaman, kailangan niyang humarap kahit isang beses para sagutin ang aking kahilingan. Ngunit ibinigay mo sa kanya ang lahat ng dahilan kung bakit kailangan niyang umalis. Simula ngayon, kung kikilos ang White Pix laban sa kanya, iisipin ng mga tagalabas na lahat tayo ay ingranti. Nagsisisi ang ekspresyon ni Ares. Zion, akala ko ang nangyari sa Platinum Casino ay makapagtuturo sa iyo na may mga tao sa mundong ito na hindi mo maitawid. Ipaunawa nito sa iyo na ang pag-atres sa tamang oras ay isang mas matalinong hakbang. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ka kawalang kwenta. Kung ikukumpara kay Harvey, wala ka talaga. Hindi ko inaasahan na magiging young master ko ang isang tulad mo. Dahan-daang umiling si Ares, na may disappointment sa mata. Ang White Pig ay itinuturing na isang malaking organisasyon, ngunit ang kanyang tagapagmana ay napakawalang silbi. Kung ito ay magpapatuloy, kapag siya ay namatay o hindi na makalaban, ang White Pig ay lubusang lalamunan ng ibang paksyon. Kinagat ni Zion ang kanyang mga ngipin at nagtanong, isa ka ring bayani noong araw, bakit takot na takot ka sa isang mas bata? Sinasabi ko sa iyo ngayon na hindi ako magmamakaawa sa tanga na iyon kahit na mamatay ako dito at ngayon. Sampal, sampal, sampal. Hindi na nag-abalang ituloy ni Ares ang pakikipag-usap sa kanya at sa halip ay sinampal na lang si Zion ng 12-dosenang beses. Pagkatapos ay ibinalik si Zion sa kanyang kama, ang kanyang ekspresyon ay sobrang dilim. Hindi mo na siya kailangang patulan ngayon, Mr. Ares. Tanong ni Camilla, ngunit hindi niya ito pinigilan. Sa halip, may makahulugang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kung makita mong sumuko agad si Zion at humingi ng awa nang makita niya si Harvey, hindi ka ba mas madidismaya? Kung wala ka man lang ganyang pride, paano magkakaroon ng pundasyon si Zion na paninindigan sa Grand City? Nag-react din si Zion sa mga nangyayari habang tinatakpan niya ang mukha niya. Tama iyon, Lolo. Kung tatanggapin natin ang mabuting kalooban ni Harvey ngayon at hahayaan siyang iligtas ako, magiging isa tayo sa mga target na aatakehin ng priesthood at ni Dan sa kalaunan. Kaya nga kahit gusto nating iligtas ako ni Harvey, hindi ngayon ang oras. Hindi natin maaaring hayaang iligtas ako ni Harvey maliban kung kinakailangan. Lolo, hindi ba tayo makahingi ng tulong sa Hierophant? Sa kanyang husay, kaya pa niyang buhayin ang mga patay. Walang ibig sabihin ang mga sugat ko, di ba? Nagpakita pa rin ng pag-asa si Zion. Pansamantala, naramdaman niyang hinihiwa ang buong katawan niya sa sandaling sinubukan niyang e-channel ang kanyang panloob na enerhiya. Walang pinagkaiba sa kanya sa isang normal na lalaki. Gusto niyang bumawi at maging ang baliw na iyon muli. Ngunit hindi ito matatanggap ni Zion kung kailangan niyang talikuran si Dan at tuluyang sumama kay Harvey. Patuloy din ni Camilla, Mr. Ares, lahat sila ay nagsabi na laging may ilaw sa dulo ng lagusan. Kung ang Hierophant ay handang tumulong, maliligtas si Zion. Hindi na natin kailangang ibaba ang ulo natin kay Harvey, di ba? Hindi ito katumbas ng halaga. Ang priesthood, hinihiling sa Hierophant na personal kang pagalingin. Bulong ni Ares habang nakatingin kay Zion nang hindi makapaniwala. Zion, sino ka sa tingin mo? Bakit ka personal na tretuhin ng Hierophant? Kalimutan sandali na ang mga pagkakataong mangyari iyon ay malapit sa zero, kahit na nagpa siya ang Hierophant na iligtas ka, anong uri ng presyo sa tingin mo ang dapat bayaran ng White Pig? Mapapagaling ka sana namin kung ibababa mo lang ang dignidad mo saglit. Ngunit ngayon, sa halip ay kailangan nating itapon ang dignidad ng White Pig pati na rin ang labis na pabor sa priesthood. Sa tingin mo ba talagang sulit ang presyo? Pagkatapos, binigyan ni Ares ng malamig na tingin si Camilla. Ang White Pig ay palaging naglalaro sa magkabilang panig, ang pumanig sa mga nanalo. Napakalinaw ni Ares na kung talagang nagmamakaawa siya sa Hierophant, ang White Pig ay magiging walang iba kundi mga tagapaglingkod sa priesthood. At bago pa umalis si Harvey, hindi na sana sila magkakaroon ng pagkakataon na maangkin pa ang mga tagumpay. Gayunpaman, hindi lamang ginawa ni Camilla ang pag-atake kay Harvey noong siya ay nasa Platinum Casino, ngunit ginabayan pa niya si Zion upang mawala ang kanyang katahimikan. Sa pagkakataong iyon, hinihiling na lang ni Ares na may hampas niya si Camilla sa lupa.
Sa kasamaang palad, si Camilla ay talagang may isang mabigat na background. Kahit ang isang tulad ni Ares ay hindi pumayag na tumawid sa kanya ng walang magandang dahilan. Gayunpaman, binibigyan na siya ni Ares ng babala sa pamamagitan ng prangka na pagsasalita. Kung ipagpapatuloy ni Camilla ang kanyang panghihimasok, si Ares ay tatalikuran siya sa huli, anuman ang gastos. Isang makahulugang ngiti lang ang ibinigay ni Camilla kay Ares habang nagsasalita. "You're right about one thing, Mr. Ares." Ang isang tulad ng Hierophant ay hindi basta-basta kumilos. Kung handa kang itapon ang iyong dignidad at yumuko ang iyong tuhod, marahil hindi ito magiging napakahirap pagkatapos ng lahat. Hindi mo kayang mawala ang dignidad ni Xian habang iniligtas ang sarili mo. Sige, iyon lang ang masasabi ko. Please take good care of yourself, Xian. Kapag naka-recover ka na, treat kita muli sa Platinum Casino at maaari kang manatili sa loob ng ilang araw. Tumalikod at umalis si Camilla pagkatapos iwanan ang mga salitang iyon, ngunit malinaw na ang kanyang mga salita ay sinadya upang maging isang chord. Hindi lamang niya pinahiya si Ares, ngunit siya rin ang nagtutulak sa pagitan ni Ares at Xian. Naningkit ang mga mata ni Ares nang makitang mapang-akit na umalis ang bruha na babae. Walang pasabi, sinipa ulit ni Ares si Xian sa lupa. Ang tanga mo! Hindi mo ba nakikita na walang magandang intensyon ang babaeng ito sa simula pa lang? Hindi mo ba nakikita na wala siyang pakialam kung gagaling ka o hindi? Hindi mo ba nakikita na ginagamit ka lang niya para atakihin mo si Harvey? Hindi ka niya gagantimpalaan ng kahit ano, at itatapon ka pa niya na parang basahan kapag tapos na niyang gamitin ang lahat ng iyon sa iyo. Gayunpaman, ang pagkahumaling sa mga mata ni Xian kanina ay ganap na nawala, at napalitan ng malamig na pagwawalang bahala. Lolo, don't tell me na iniisip mo na ako ay baliw at walang utak, tulad ng iniisip ng lahat ng mga tagalabas. Tayo na mula sa White Peak ay palaging nagbibigay ng impresyon sa lahat na tayo ay mga baliw. Kung gusto kong umakyat, ang magagawa ko lang ay paglabanan sila hanggang sa huli. Nakakatakot na kalmado ang ekspresyon ni Xian, na napakakalma na may hangganan ito sa kabaliwan. Maging si Ares ay medyo nagulat, ang kanyang ekspresyon ay naging mas madilim. Nang magtama ang mga mata ni Ares at Xian, nag-iwan si Harvey ng isang note na maayos na nakasulat sa kanyang sulat kamay sa sala ng Bennett Residence. Sila ang mga pangalan ng ilang mga pressure point. Nang makitang si Harvey ay seryosong sumusulat, naging seryoso ang ekspresyon ni Clarion habang nanatili siyang malapit kay Harvey. Anong nangyayari dito, Mr. Harvey? Kung gusto mo ng favor, you could have done it back there just now. Walang kabuluhan na iwanan ang tala na ito, tama ba? Nagkibit-balikat si Harvey at sinabing, na-realize mo na ba? Hindi naman nagkataon ang hitsura ni Camilla dito. May nagtip sa kanya, at sumugod siya. Maganda ang make-up niya, totoo. Gayunpaman, ang halimuyak na ginamit niya ay hindi angkop sa kanyang pangkalahatang hitsura. Para sa isang maselang babaeng tulad niya na hindi magkatugma ang kanyang kasuotan, magkakamali lang siya kapag siya ay minamadali at naabala. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Si Clarion ay likas na nagtanong, ano? Pagkatapos, sumagot si Harvey, ibig sabihin, ang nagtip sa kanya ay isang taong hindi niya inaasahan. Ang kanyang hitsura dito ay isang aksidente din sa isang antas. Kumunot ang noo ni Clarion. Pagkatapos pag-isipan ito, sinabi niya, na nangangahulugan na ang mga espiya ni Camilla ay hindi nakakuha ng anumang impormasyon at ipinaalam sa kanya, ngunit siya ay nakarating ng napakabilis, na nangangahulugan na mayroon lamang isang tao na maaaring magbigay ng impormasyon sa kanya. Si Xian mismo, pero hindi kaya tulala si Xian. Sinasadyang tawagan si Camilla para isabotahe ang sarili. Tiyak na sobrang tanga niya. Napangiti si Harvey. Huwag kang masyadong sigurado. Iyan ay medyo matalino, sa totoo lang. Matalino, hindi lang naipakita ni Xian kung gaano siya katapat kay Camilla, pero naisip pa niya na iiwan ko ang paraan para iligtas siya. Dahil alam niyang kailangan ko ang suporta ni Ares. At least, I need Ares not to help both side. At nagtagumpay siya sa kahulugang iyon. Kumunot ang noo ni Clarion. Ganon ba katalino si Xian? Napangiti si Harvey. Lahat kayo minamaliit si Xian.
Dahil lamang sa siya ay kumilos na baliw, hindi ito nangangahulugan na siya ay isang aktwal na baliw. Kaya lang, masyadong halata ang sitwasyon sa Grand City. Kung ang isang tulad niya ay gustong umakyat sa tuktok, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang kumuha ng matinding panganib. Sa madaling salita, gusto niyang mahulog sa kaguluhan ng buong Grand City. Iyon ay dahil mas lalala ang kaguluhan, mas maaari siyang makinabang. Pagkatapos, kumunat ang noo ni Clarion. Kung nakita mo na ang kanyang mga plano, bakit ka nakipaglaro? Pagkatapos, walang pakialam na sumagot si Harvey, iyon ay dahil talagang mahalaga para sa akin na ang White Pick ay hindi ganap na nakaayon sa priesthood o kay Dan. Ipadala ito mamaya. Sabihin mo na lang akong sumang-ayon dito dahil tinanong mo ako ng personal. Tumalikod at umalis si Harvey pagkatapos noon. Hindi sigurado si Clarion sa mararamdaman habang nakatingin sa pag-alis ni Harvey. Napakaraming paliwanag ni Harvey, ngunit siya ang nagpadala nito. Sa madaling salita, gustuhin man o hindi ng White Pick, may utang silang pabor kay Clarion. Paglabas pa lang ni Harvey sa entrance, nakita niyang nakasandal ang likod ni Camilla sa frame ng pinto, suot ang coat nito. Nang makita niya si Harvey ay lumingon siya at ngumiti ng matamis. Kanina pa kita hinihintay, Mr. York. Walang pag-aalinlangang ipinikit ni Harvey ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Camilla, na nakatayo sa kanyang harapan. Kinailangan niyang aminin ito, hindi siya tumingin sa kanyang edad sa lahat. Ang kanyang mukha ay katangi-tangi, at ang kanyang figure ay nakakaakit. Nakaistilo at maganda rin siya. Sa ilang mga paraan, siya ay talagang isang succubus. Ang sinumang lalaki na walang lakas ng loob ay madudurog sa harap niya. Maging si Harvey ay napabuntong hininga bago iniwas ang mga mata. Naniniwala ako na hindi pa tayo pamilyar sa isa't isa para hintayin mo ako ng ganito. Nagkibit-balikat si Camilla at sinabing, paglabas ko, napansin kong hindi ka nagdadrive dito. Kaya, iniisip ko kung dapat ba kitang isakay, at maaari tayong mag-usap. Matatakot ka ba sa isang babaeng katulad ko? Napabuntong hininga si Harvey at saka sumagot, Madam, I must say it's genuinely nauseating when a woman your age calls herself a little old girl. Not to mention, I don't think there's a need for both of us to chat in such a cramped space, right? May bakas ng galit sa mga mata ni Camilla nang marinig niya ang sinabi ni Harvey. Gayunpaman, pinipigilan pa rin niya ang kanyang galit at sa halip ay ikaniling ang kanyang ulo. Ano, natatakot ka ba? Natatakot na kakainin kita ng buhay? Nagkibit-balikat si Harvey at sinabing, hindi, nagkamali ka. Nag-aalala ako na baka mawalan ako ng kontrol at sa halip ay masampal kita. Magiging masama iyon, hindi ba? Kung natatakot ka, sabihin mo lang. Pakli ni Camilla, at nauubos na ang pasensya niya. So, sasama ka ba o hindi? If you're not, then leave. Ang Grand City ay hindi angkop para sa isang tulad mo. At pagkatapos ay naglakad si Camilla patungo sa isang burgundy na Porsche Panamera at sumakay sa driver's seat. Kailangang umamin muli si Harvey. Isang magandang sasakyan, isang magandang babae. Nakakatokso talaga. Itinagilad niya ang ulo at pinagmasdan ang buong eksenang nangyayari. Ngumiti siya ng walang ingay at sumakay sa passenger seat. Alam niya na talagang nakapasok siya sa tila kalmado at hindi nagbabagong underworld ng Grand City. Kung gusto niyang lutasin ang ilan sa mga isyu sa maikling panahon, kailangan niyang bilasan. Dahil gusto ni Camilla na maglaro, hindi nag-isip si Harvey na makipaglaro. Nang makita ni Camilla na sumakay na si Harvey sa kanyang sasakyan, hindi na siya nag-aksaya ng hininga at tinapakan ang gasolina. Mabilis na nakarating ang kotse sa highway ng Grand City. Kinabit ni Harvey ang seatbelt at sumulyap kay Camilla. Don't tell me you actually wanted to just chat, madam. Why don't you be straight to the point and tell me what you really want? Itinuon ni Camilla ang kanyang mga mata sa kalsada, at mahinahong sumagot, plano mo ba talagang maging manugang ni Wenzel? Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, ibig mong sabihin na hindi ako makialam sa mga gawain ng Grand City dahil lang hindi ako manugang ng alkalde. Bahagyang naging madilim ang ekspresyon ni Camilla. Sa isang banda, pinaalalahanan niya si Camilla na siya pa rin ang kinatawan ng Country H. Marshall Alliance.
Sa kabilang banda, ipinapahiwatig din niya na maaari siyang sumali sa paksyo ni Wenzel anumang oras. Mr. Harvey, ikaw ay isang kahanga-hangang figure sa iyong sarili. Ang isang tulad mo ay bumubuo ng kanilang kapalaran gamit ang kanilang sariling mga kamay. Kung pumunta ka sa Grand City para magtayo ng sarili mong imperyo, tinatanggap kita ng may bukas na mga kamay. Pero kung nandito ka lang bilang turista, ang payo ko sa iyo ay umalis ka na kaagad. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ang relasyon sa pagitan ng lahat ng 7 pamilya ay sobrang komplikado. Kahit kaming mga lokal mula sa Grand City ay nahihirapang makilala ang tama at mali, at bilang isang tagalabas, mas magiging mahirap ito. Para sa simpleng pagpasok mo sa ganitong magulong-gulo, maaari itong maging medyo delikado. Sabi ni Camille kay Harvey habang inaapakan muli ang pedal ng gas, at ang makina ng kanyang Porsche Panamera ay umungol at bumilis ng mas mabilis. Sa sandaling iyon, naramdaman na lamang ni Harvey ang isang matalim na spike ng adrenaline na nagbobomba sa kanyang mga ugat. Si Harvey ay likas na tumingin sa kaakit-akit na figure ni Camille. Gusto niyang abutin, ngunit bigla niyang pinigilan ang kanyang kamay. Madam, wala akong interes na alamin kung sino ang tama o mali sa 7 pamilya. Nandito lang ako na may isang layunin, upang matiyak na ang Grand City ay maaaring magkaisa bilang isa at hindi mag-away sa kanilang sarili kahit na sa sandaling ito. Napasandal si Harvey sa upuan niya, at walang pakialam ang tono niya. Kung ang isang tao ay may kakayahang pangasiwaan ang lahat ng mga problemang ito, hindi ko iniisip na manatili bilang isang tagamasid. Aalis ako kapag malapit na ang oras, pagkatapos manood ng 1 o 2 palabas. Ngunit kung walang sino man ang maaaring mamuno sa Grand City sa maikling panahon na ito, kung gayon hindi ako tatutol sa aking sarili. Bakas sa mukha ni Camille ang pagkamausisa. Harvey, what do you mean by that? You make it sound like you're selfless, but in the end, you're only here for your own benefits, right? Kung ganyan ka talaga ka-selfless, bakit hindi mo nalang isuko ang titulo mo bilang representative ng Country H Martial Arts Alliance? Kalmadong sumagot si Harvey, hindi sa ayaw kong isuko ito o gusto ko ang mahinang kapangyarihang pampolitika na mayroon ang Grand City. Kaya lang mula sa araw na dumating ako sa Grand City, wala akong nakitang sinumang kwalipikadong kumuha ng lahat. Siyempre, baka qualified si Mayor Wenzel. Sa kasamaang palad, ang siya sa nakaraan ay magiging kwalipikado, hindi ang kasalukuyang siya. Kung gusto niyo siyang maging kinatawan muli, kailangan niyang gawin kayong lahat na 7 pamilya na sumuko sa kanya. Sa kasamaang palad, ang ilan sa inyo ay napaka-ambisyoso, at ang ilan sa inyo ay handang maging lapdog ng priesthood sa halip. Gayunpaman, nakalimutan ninyong lahat na ang dahilan kung bakit maaaring mapanatili ng Grand City ang mataas na katayuan nito at maikumpara sa iba pang mga sacred lands ay dahil kay Wenzel. Hawak niya ang kuta. Ang ginawa ninyong lahat ay walang pinagkaiba sa pagiging ingranti. Nang marinig ni Camille ang sinabi ni Harvey, malamig na sinabi ni Camille. Huwag kang magkunwaring alam mo ang lahat, Harvey. Hawak ang kuta. Paano makakahawak ng kuta ang isang taong nawala sa loob ng 1 dekada? Kung talagang kaya niya, hindi siya aalis. Hindi na sana niya iiwan ang lahat pagkatapos niyang mawala. Ngayong sa wakas ay nagawa na naming pagsamasamahin ang aming mga sarili at magsimulang magtayo muli, nagpakita siya muli. Sino siya sa palagay niya? Ang emperador. Magagawa niya ang anumang gusto niya. Mapait at puno ng sama ng loob ang ekspresyon ni Camille. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Camille, naramdaman ni Harvey na maaaring may kinalaman si Camille kay Wenzel. Gayunpaman, hindi siya interesado sa sinaunang tsismis. Nang makita ni Harvey na makikita na ang mga pangunahing distrito ng lungsod ng Grand City, nagkibit-balikat siya at iniba ang paksa. Balik tayo sa negosyo, ma'am. Kabanata 7230. Bakit mo ako hinanap noon, madam? Kung gusto mo lang pag-usapan ang mga lumang tsismis, kung gayon, ako ay napakatapat sa iyo. Hindi ako interesado sa lahat. Pwede mo akong ihatid sa tabi ng kalsada. Makakauwi na lang ako ng sarili ko. Si Harvey ay prangka kay Camille.
Halatang nawawalan na siya ng interes. Sumulyap si Camille kay Harvey at ipinakita ang isang nakakaakit na ngiti. Mga kabataan ngayon, wala na silang kahit kaunting pasensya. Fine, sinasabi ko sa iyo. Hinahanap kita kasi sana libre mo si Sylvan. Siya ay isang layaw na bata sa halos lahat ng kanyang buhay at hindi kailanman nagdusa ng isang araw ng kahirapan. Ngayon siya ay nasa kulungan. Nag-aalala ako na hindi niya matanggap. Nagkibit balikat si Harvey. Mas alam mo na ginagawa ko ang ginawa niya bilang nanay niya. Not to mention na si Mayor Wenzel ang nakahuli sa kanya, at hindi ako. Ano ang silbi ng pagtatanong mo sa akin? Dahil sa relasyon mo sa Mayor, hindi ba mas mabuting tanungin mo na lang siya? Kalmadong paliwanag ni Camilla, since you know that Wenzel and I had a history, then you should know na hindi siya humahanga sa anak ko. Now that he is imprisoned and if I asked him for help, baka pasamain pa niya si Sylvan kapag nagalit siya habang tumanggi pa rin siyang pakawalan. Pero iba ka, hindi lamang ikaw ang kinatawan, ngunit ikaw rin ang may kontrol sa lahat ng tatlong bulwagan, kahit na ito ay sa pangalan lamang. Habang tinanggal si Sylvan, bahagi pa rin siya ng Earth Hall. Kung hihilingin mo, walang magagawa si Wenzel kundi ibigay siya sa iyo. Binagalan ni Camille ang kanyang sasakyan nang lumingon siya at ipinikit ang mga mata kay Harvey habang magkalapit ang kanilang mga mukha sa isa't isa. Pareho nilang naaamoy ang amoy ng isa't isa. Nagkibit balikat si Harvey, mukhang makatwiran, ngunit sa kasamaang palad, wala akong interes sa pagiging makatwiran. I won't make you do it for free, mahinang bulalas ni Camille. Hindi ko kayang magmakaawa kay Wenzel. Mas gugustuhin ko pang mamatay kesa ipahiya ang sarili ko ng ganyan. Ngunit ngayon, bumaling ako sa iyo dahil alam kong nasa iyong kakayahan. Napilitan na ako sa isang sulok. Sa madaling salita, tulungan mo ako, Harvey. Kung may lalabas mo ang aking anak, handa akong tanggapin ang anumang kondisyon. Dahan-daang kumurap si Camilla, nakasing kinis ng seda ang boses. Lumabas na rin ng highway ang sasakyan niya na kanina pa dumadaan at dahan-daang huminto sa gilid ng kalsada. At pagkatapos, masuyong tinitigan niya si Harvey. Ngumiti si Harvey at umiling. I'm sorry, pero tatanggi pa rin ako. Sa kabilang banda, hindi kita matutulungan. Kahit na kaya ko, wala akong interes na makisali. At least, I won't make myself owe someone a favor for another person who wants me dead. Napakagatlabi si Camilla at nagmukhang pathetic. Pakiusap Harvey, Mr. Harvey. Tulungan mo ako. Kung ililigtas mo ang aking anak, ipinapangako kong tatayo ako sa iyo. Sinisigurado kong pareho ang pamilyang Jackson at ang White Peak ay hindi na muling magsisimulan ng anumang problema sa iyo. Para sa iyo, ito ay isang simpleng aksyon. Pero para sa akin, napakalaking favor nito. Kahit nasa kabila ko, hindi mo ba kayang maawa sa pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak?